Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupko Ako'y kanyang kinukupko at tinutulungan at tinutulungan
upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ni Amang Iskopkus, na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutupdin ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Iskopkus sa isip, sa salita, at sa gawa.
Iskopkus, sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay magbukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin, gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na iyong kinulugdan at hinihiram. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pangsuob sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayon aming iniaalay. Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Iskopus, Sumasa atin ang pagpapala, puno ng biyaya. dakilain po natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na may pagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamanang buhay na walang hanggan. Dalangin ko, hanapan
Amang Iskopkus, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Buong bayani, laging pinagmulan, matapat magalang sa
Gabay at pamatnubay, biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos na si Amang Iskopkus ay sumasa atin sa umagang ito, mga kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopkus. Sa kabila ng hindi magandang panahon, ay salamat kay Amang Iskopkus sapagkat ipinagkaloob niya sa atin ang kahit papaano gumanda yung panahon. Maambon man, pero hindi tulad kagabi na malakas ang ulan. So, di ba, salamat kay Amang Iskopkus sa kanyang paggabay at pamatnubay. Ganun din kay NDRRMC na nag-text ng this oras ng gabi. Siyempre tayo, Saturday, so nag-a-alarm tayo. So, kapag Sabado, siset tayo ng alarm para magising ng maaga. So, ito naman si NDRMC ay nagpapaalala ng this oras ng gabi. So, kasarapan ng tulog, magigising ka. Tapos, mahirap nang makatulog. Diba? Para sa yung mga cellphone, paalala sila na sa tubigan ng Cavite, Rizal, Batangas ay maaaring magkaroon ng malaki ang mataas na pagbaha, pagguho ng lupa. Ngunit sa kabila noon, mga kapatid, maraming salamat sapagkat tayo tinipon ng ating Diyos para makapag-aral muli ng kanyang salita. Tanong ko po mga kapatid, ano yung una niyong ginagawa pagkagising sa umaga? Mga kapatid, ano yung una niyong ginagawa pagkagising sa umaga? Siyempre, didilat muna. Mga kapatid, alangan nakapikit ka, nag-aasikaso ka na. Didilat ka muna. Pangalawa, mananalangin. Pangatlo, ano yung pangatlong pwede mong gawin para daw maging productive ka sa buong araw? Kayo ba may sarili-sariling kama o higaan, mga kapatid? O tabi-tabi lang kayo? May sarili-sariling lessons, di ba? Mas komportable kayo. So, nasabi mga kapatid, kung gusto mong maging productive ngayong araw, kinakailangan mong fix your bed, ayusin mo yung higaan. So, pagkagising, didilat, mananalangin, tapos ayusin mo yung higaan mo para maging productive ka daw ngayong araw. And simple accomplishment para sa'yo bilang tao na gawin yung ganung bagay. Diba? Kumbaga, kung ikaw responsable sa buhay, yun yung simple mong gagawin para maipakita mo, hindi lang sa sarili mo, sa iyong mga mahal sa buhay na nagagawa mo yung ganoon. Na pagkagising mo, hindi agad cellphone, ang titingnan mo kung may message sa'yo or kung mayroon ka mang gustong agad unahin. So, yun yung isang bagay. Paano naman mga kapatid kung tabi-tabi kayo matulog? So, gisingin mo muna yung mga katabi mo sa higaan. Sabi kasi ni Minister, kailangan kong ayusin muna yung higaan para maging productive ako ngayong araw. So, gising muna kayo. Ayusin ko muna yung higaan, tas tulog na lang uli kayo pag ayos na. Pwede ba yun mga kapatid? So hindi. Kasi ang sabi kasi ng mabuting balita, na ang gumigising ng umaaga ay pinagpapala ng Panginoon. So tayo mga kapatid, lalo sa mga elders natin, sanay na yan na gumising ng maaga. Kami na lang sa generation namin talagang matigas ang ulo, napupuyat, siyempre may internet, may data connection, may pinagkakabalahan. So nag-iiba yung oras ng pagtulog, kaya yung paggising, nahihirapan tayong gumising. Pero sa kabila noon, dapat nating maunawaan kapag araw na ganito na ipinapaunawa sa atin ng mga Iskopkus, kung gaano kahalaga ang araw ng pamamahinga, dapat nating maintindihan, makiisa tayo sa Kanya. Makidalo tayo sa pagtitipon. Dahil ang sabi niya, sa aking santuaryo ko, ipagkakaloob ang aking kaningningan o ihahayag ang aking kaningningan. So wala sa bahay, kasi meron tayong mga kapatid na Kristiyano na idinadahilan na okay lang sa bahay, manalangin. Kasi yun yung turo ng Panginoong Kristo. Manalangin ka sa bahay mo, okay na yun, sarado mo pinto, sarado mo yung bintana, lahat ng pwedeng pasukan ng kung sino man ay sarado mo at manalangin ka at ang Ama mo lang na nasa langit ang makakaalam ng ginagawa mo. So, applicable ba yun sa ating panahon? Yes, pwede mo gawin yun. Pero kung araw ng linggo, ipagpapalit mo yun, kung yun na naman yung dahilan mo, ayaw mo sa santuaryo kasi meron kang dahilan, ang gagawin mo na lang sa bahay na lang. So, hindi yun maaari. Kasi mas, kumbaga, pinagpapalit mo yung best sa good. Good
na gawin mo yung bagay na manalangin ka ng mag-isa. Pero the best yung umatin ka ng araw ng pamamahinga. Di ba mga kapatid? So, yun yung isang bagay na kung minsan dapat nare-remind sa atin. Ano ba yung, kung minsan pinagpapalit natin yung best dahil para doon sa good. Good yung ginagawa ko mabuti, pero hindi yun yung best sa paningin ni Amang Isko. Kaya naman mga kapatid, para maunawaan ninyo at maintindihan sa umagang ito, buksan natin ang ating mga aklat o Biblia at para sa ating Ebanghelyo na magmumula sa aklat ng Lucas sa kabanatang 18, talatang 9 hanggang 14. Muli ang ating Ebanghelyo sa umagang ito, mga kapatid, ay magmumula sa aklat ng Lucas sa kabanatang 18, talatang 9 hanggang 14. So, unawain po natin ang ating mapakikinggan. Ang talinghaga tungkol sa Pariseo at Publikano. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa nama'y Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mapangalunya, o kaya'y katulad ng Publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantalang ang Publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadabukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tataas. Purihin ang Diyos. So, naunawaan niyo ba yung kwento ng istorya ng isang Publikano o talinghaga ng Publikano at Pariseo sa aking pagbabasa, mga kapatid? Gets po ninyo, naintindihan kumbaga nai-imagine niyo ba yung kanilang ginagawa sa harapan ng templo ng Diyos? So, bago tayo tumukoy doon sa mga aral, mga kapatid, nais kong i-discuss sa inyo na isa sa mga istorya ng dalawang may pananampalataya na ikinukwento ng ating Panginoong Jesucristo na maaaring o posibleng nangyayari sa ating panahon din, mga kapatid. Hello. Kaya ang title, o pinamagatan natin itong external appearance, mga kapatid, kung ating titingnan. Sapagkat pag sinabing Publikano, ito'y tumutukoy sa isang maniningil ng buwis sa pamahalaang Romano. Sila yung tawaging tax collector sa ating panahon, BIR. Ay, meron ba dito nagtatrabaho sa BIR, mga kapatid? Wala naman. So, wala nagtatrabaho sa BIR. So, ang Publikano yung mga kapatid, sila yung kinamumuhuyan ng mga Hudyo. Sapagkat sila'y kumukuha ng buwis at tinataguri ang labis kung maningil. Kaya tinuturing sila ng mga Pariseo ng makasalanan. Isa sa mga makasalanan dahil sobra-sobra silang maningil ng buwis. Yun yung tingin ng mga Pariseo sa mga Publikano. Ngayon, mga kapatid, ang Pariseo naman, ito isang sekta o samahan ng mga Hudyo na kilala sa mahigpit na pagsunod sa batas ni Moises at sa mga tradisyong relihiyoso. Sila ay madalas ng mga guro ng batas o religious leader noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanilang mga katangian, mga kapatid, bilang isang Pariseo, mahigpit sila sa panlabas sa pagsunod sa utos ng Diyos. Madalas silang nagmamataas o pinagmamalaki ang kanilang kabanalan.
Mas inuuna nila ang tradisyon kaysa sa tunay na puso o pananampalataya. Kung titingnan natin, sila yung mga dapat, kung sa kanilang panahon mga kapatid, sila yung mga role model ng pananampalataya. Bakit? Ang Pariseo kasi isang, kumbaga, committed sa batas ni Moises. Sa batas ni Moises, sila ay committed at mahigpit sila sa pagsunod. So, kung titingnan natin yung kanilang kasuotan, mga kapatid, walang pagkakaiba sa kasuotan namin. Kung panahon yun, meron silang abito, meron silang palektarya, kung ano-ano pa mga kasuotan. At ngayon, kung titingnan natin kung sino pa yung mga committed at mahigpit sa pagsunod sa kautusan ni Moises, sila pa yung nangahamak sa kapwa nila Hudyo, sa mga Hentil. Kumbaga, kung titingnan natin yung istoryang ito, mga kapatid, ginamit ito ng ating Panginoong Jesucristo ang dalawang tao para ipaunawa na sa atin na hindi basta maganda yung panlabas, ay maganda rin yung panloob. Mga kapatid, kung titingnan pa natin ang istorya, parehas na nalangin. Pero, magkaiba ng puso. Parehas ng appearance, pero magkaiba ng fruit. Alam niyo ba yung fruit, mga kapatid? Prutas. Hindi. Yung magandang ginagawa mo, pinapakita mo sa iyong kapwa. Alam niyo ba, kung gaano kahalaga ang pagiging fruitful sa buhay, mga kapatid. At ang pagiging fruitful sa buhay, naniniwala ba kayo na hindi lamang kayo yung makikinabang, kundi yung inyong kapwa? Isang halimbawa, mga kapatid, sa mga mag-asawa, matutuwa ba kayo sa inyong asawa kapag yung asawa ninyo mahaba yung pasensya? Siyempre, di ba? Para naman sa mga magulang, kapag ba yung anak ninyo naging mabait, matutuwa ba kayo? O, di ba? Makita mo. So, yun yung isang bagay na may makikita natin na kapag fruitful ka, hindi lang ikaw yung makikinabang, pati yung kapwa mo, yung pamilya mo. Halimbawa, yung ilog. Nakakita ba kayo ng ilog na umiinom ng tubig? Hindi. Di ba? Nakakita ba kayo ng puno na kinakain niya yung sariling bunga? Gutom ako, kainin kita. Wala, di ba? So, nagpo-produce sila hindi para sa kanila, kundi para sa iba. Tayo, kung tayo mag-produce ng mabubuting gawa, magandang asal, hindi lang ikaw makikinabang, pati kapwa mo. Halimbawa, umuwi ka ng bahay ninyo, lalo yung mga anak ninyo. Ay, nakakatuwa dyan kay Amang Iskopkus kasi yung anak ko, dati matigas ulo nun, pero nung umuwi sa bahay, nagugas, naglinis ng bahay, tapos nagmamano na sa akin. So, malaking bagay yung advantage na kahit, kumbaga, yung simpleng pagiging responsable sa buhay, mapakita mo sa iyong sambahayan, sa iyong tahanan, malaking impact yun sa iyong pamilya. Especially, hindi lang doon, ang kagandahan, yung kagandahang asal mo, maipakita mo sa iyong kapwa. Ngayon mga kapatid, kung titignan natin, parehas silang makasalanan. Sapagkat, sabi ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa, lahat nagkakasala. Kung titignan natin yung sinabi ng Pariseo, siguro pari mga kapatid sinabi niya, ulitin ko sa inyo, sinabi rin ng Panginoong Jesucristo ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. Ang sabi niya dito, ang sabi ng Pariseo, tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin. Kunyari sa atin, Amang Iskopkus, nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi ako tulad ng magnanakaw, hindi ako tulad niya, o kaya tulad ni, halimbawa, sarili ko. So, nagpapasalamat ako kasi hindi ako tulad ni Minister Santa Ana. Nag-i-scatter, tumataya ng loto, diba? Nag-wedding. Kino-compare mo yung sarili mo sa iba na ayaw ng Diyos, ang gusto ipaunawa natin, ayaw ng Diyos na itaas mo o tanghal mo yung sarili mo sa Kanya. Sapagkat Kanya sinabi, ang nagmamataas ay Kanyang ibababa. So, tayo mga kapatid, kung titingnan natin, yung publikano, kung usapang panalangin, ang sabi sa aklat ng Mateo, huwag kayong mananalangin ng kahaba-haba. Di ba ang haba ng panalangin ng Pariseo?
Hindi, kumbaga, kung mananalangin siya, na tuturo pa siya ng iba, tulad nun, Ama, hindi ako katulad ng publikano yun, makasalanan yun eh. Nagbibigay ako ng ikapu sa'yo, nagbibigay ako ng tulong sa iba, di ba? Itinataas mo yung mga mabubuti mong gawa, pero tingnan mo yung puso mo. Sapagkat, sabi ko nga, ang sabi sa aklat, para maunawaan ninyo kung sino ba itong mga Pariseyo, ang sabi sa aklat ng Mateo chapter 23, mga kapatid, verse 27. Ganito ang sabi ng Panginoong Kristo sa mga Pariseyo. Hindi ko nilalahat na mga kapatid yung Pariseyo. May ilan na ganito. Ang sabi niya, chapter 23, verse 27. Saba ninyo, mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sa ibang salita, hipokrito, mga kapatid, mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. So naunawaan niyo yung binasa ko mga kapatid. Kung ating titingnan, para daw silang mga nicho. Maganda, makinis yung labas, pero yung loob, buto, patay, mabaho. So, kung titingnan natin, kapag naka-holy vestment ang isang tao o pari, mga kapatid, sa ating paningin, banal. Role model ng pananampalataya. Diba, mga kapatid? Pero yung gusto ipaunawa sa ating ebanghelyo, huwag basta-basta sa appearance ka titingin. Sa halimbawa, makita ka ng pare at ng lalaking may tato. So, ang papanigan mo is yung pare. Kasi alam mo, pare, itong may tato, maaaring umusgahan ng makasalanan. Pero hindi yun yung gusto ipaunawa sa atin na bumabase tayo sa appearance, hindi sa puso. Sapagkat pag naka-holy vestment, banal. Kung titingnan natin. Ang sabi nga, di ba? Holy. Kung tingnan. Pero pag nakausap mo, holimaw. Mga kapatid, holy yung kasuotan, holy yung appearance, pero kapag nakausap mo, naku, holimaw pala, hindi pala holy. So, okay lang. Okay lang pala maging mukhang holimaw, pero yung puso, holy, mabuti, mga kapatid. So, ang gusto ipaunawa pa sa ating ebanghelyo, mga kapatid, na sa panahon pa ni Samuel at ni David, nung hinirang si David ng Diyos, si Amang Jehovah, ang sabi ng mga tao, mga kapatid, kakanood ko ito ng 12 Amore, mga kapatid, kaya yung S nagiging T. So, ang sabi ng mga tao, kahit si Samuel, mga kapatid, ay, ito na siguro, yung hinirang ni Jehovah, kasi matangkad, magandang lalaki. Pero ang sabi ng Diyos, basahin ko ang pagtingin ko hindi tulad ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa panglabas na kaanihan, ngunit akong Diyos ay tumitingin sa puso. So, tayo, mga kapatid, sa isang kwento na ito ng isang Pariseo at publikano, dun sa pananalangin, kung titingnan natin yung panalangin, sabi ko nga kanina, ang haba, ang daming sinasabi ng Pariseo kapag nananalangin sila. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag tayong tumulad sa mga Pariseo kapag sila'y nananalangin, sapagkat kung titingnan natin, kapag sila'y nananalangin, paimbabaw, ipapakita sa iba na malakas yung kanilang pananalangin, nagsasalita sila ng malalakas para manilig yung kanilang panalangin. At kung makataas sila ng kamay, 45 degree, nilalait nila yung mga 60 degree, yung 100 degree, di ba, mga kapatid? So, ayaw noon ng ating Panginoon Kristo na walang masama kung mananalangin ka, mataas ang kamay mo o mababa, pero dapat kita sa puso. Maramdaman sa puso mo, yung pananalangin mo is sincere ka. Tama, hindi nananalangin ka para sa kapwa mo. Ipinapakita mo na nagmamatuwid ka
sa paningin ng iba. Kaya sabi ng kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit mga Pariseo, walang matuwid sapagkat ginagamit lamang nila ang kautusan ni Moises, ng Diyos sa pamamagitan ni Moises para maging pakitang tao, mga kapatid. At yun yung ayaw ng Diyos na makita sa ating panahon. At kung titingnan natin dito, isang makasalanan na kanyang sinabi lang, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Wala na siyang sinabi na kung ano-ano. Ang sinabi niya lang, hindi siya makatingin sa langit, binadagukan niya pa yung sarili, sapagkat siya'y nabibilang sa mga makasalanan, kahit siya'y nakagagawa ng mabuti. Kahit tayo, mga kapatid, kahit kami, pare, hindi ko ibibilang ang sarili ko na isang matuwid. Para ipakita o kumbaga laitin ng iba, sabihin ko sa aking katabi o kapwa ko ministro, alam mo, Ama, salamat kasi hindi ako tulad ni Ruber, ni Training Minister Ruber, at ni Brother Kurt. Kasi sila nag-i-scatter. Buti ako, hindi. Nagnanakaw. Tumataya ng loto. Hindi ako tulad nila. Ako, nagbibigay ako ng ika-po sa'yo. Diba? Tumutulong ako sa kapwa ko. Yung prayer, ginamit para sa sarili, hindi para sa Diyos. Mga kapag, huwag ganun. Kapag tayo nananalangin nga, so simple lang naman eh. Yung gusto ipaunawa sa atin. Kasi sapagkat sabi ng Diyos, bago pa natin hilingin, alam niya na yung nasa puso natin. So isipin mo, alam ng publikano na siya yung makasalanan. So wala na siyang sinabi na kung ano-ano. Ang sinabi niya lang, mahabag po kayo sa akin. Dahil nagtao ako, nagkukulang, nagkakamali, at bilong pa rin sa mga taong nagkakasala. Mga kapatid. At kilala niyo si Dimas, mga kapatid. Kung usapang pagpapakababa sa harapan ng Diyos, pinakita yun ni Dimas. Si Dimas nakagawa ng mali. Hindi natin alam, baka sa hirap ng buhay, nagagawa niya yung isang bagay dahil sa paningin niya, sa pangunawa niya, yun yung makakatulong para makaugdom sa buhay. Makakain araw-araw, mga kapatid. So, nakagawa siya ng masama, pero sa harapan ng Diyos, kasama ng ating Panginoong Kristo, nagpakababa siya. O, ano sinabi ng ating Panginoong Kristo? So, instant, Dimas, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. So, sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, yun yung katangian na dapat nating tingnan. Yung, wag tayong tumulad doon sa Pariseo, na ginamit yung kasuutang banal, ginamit yung kautusan ng Diyos, pero paimbabaw. Hipokrito, mga kapatid, sa madaling salita. Kaya, dalawang katangian ng possible sa ating tao, sa ating panahon, meron din tayo. Kayo ba, minsan, dumating sa punto, nagyabag na kayo? Nagmataas na kayo sa kapwa ninyo? Ikinumpira nyo na yung sarili ninyo kasi feeling ninyo, matuwid kayo kesa sa kanya na nakagagawa ng kasalanan. Yun yung gusto ipaunawa ko sa inyo, mga kapatid, na nakakagawa tayo ng mabuti, pero hindi yung dahilan para i-compare mo yung sarili mo, para hindi yung dahilan para itanghal mo yung sarili mo, feeling mo matuwid ka kaysa sa iba, parang ganyan, mga kapatid. So, dito, mga kapatid, sa ating panahon, maaaring nangyayari din. Bilang tayo mga lingkod ng Diyos, ito yung dalawang katangian ng laman eh. Pagmamataas, pagpapakababa. So, kapag ba, ang tanong dito, mga kapatid, kapag ba na-trigger yung iyong emosyon sa isang kwento o sa pangyayari na hindi mo gusto, ano yung paiiralin mo? Pag-ibig, o kasama doon yung pagiging manatiling maamo o pagpapakababa. So, yun yung gusto kong i-remind sa atin. Kumbaga, maunawaan niyo yung kwento ng isang publikano at Pariseo. Lahat tayo nagkakulang at nagkakasala. Pero hindi dahilan yung paggawa natin ng mabuti para itanghal natin ang ating sarili na isang matuwid. Tayo nagsisikap na maging matuwid sa panahon ito, mga kapatid. Pero ikaw na ang nakakaalam noon at ang Ama kung paano ka nagsisikap maging mabuti sa panahon sa pamamagitan ng baras panlinis at ng pitong handog. Kapag pinagsisikapan mong masunod itong mga aral ng ating niyamang Scopus, ikaw na, wag mo nang sabihin pa sa Diyos, Ama, salamat po dahil
Hindi ako palalo tulad ni Minister Santa Ana. Hindi ako pagmataas tulad ni Minister Santa Ana. Hindi ako marango tulad ni Minister Santa Ana. Di ba, mga kapatid? Nag-mention ka ng ibang tao dahil sa alam mong, di ba, yung ginagawa mo. Paimbabaw yung pinapakita mo. Yun yung gustong ipaunawa sa ating Ebanghelyo. At kung titingnan natin, di ba, naunawaan niyo yung istorya ni Goliath at ni David. Si David, maliit lang. Si Goliath, napakalaki. So natupad yung sinabi ng Diyos, nagmamataas, pagsak, ibinaba. Ngunit yung maliit na si David gamit ay ang tirador, itinaas ng Diyos. So hayaan mo na ang Diyos ay ang magtaas sa'yo, pero huwag mong itaas ang sarili mo. Yun yung gustong ipaunawa sa ating Ebanghelyo. Sapagkat ang sabi dito sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, wala pa rin sa aklat ng Lucas, samantala ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit at dinadabukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagmamakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, parehas narinig ng Diyos ang kanilang panalangin, pero hindi tinupad yung isa. Mas kinalugdan yung isa. Mga kapatid. So, tayo, kapag tayo nananalangin, tingnan natin yung ating puso. Suriin natin ang ating puso, mga kapatid, kung ano ba yung nagagawa natin. Baka kasi nananalangin tayo, di pala natin tayo magpatawad sa ating kapwa. Mga kapatid, meron pa tayong kaalitan, meron pa tayong tawag dito, kaaway. Kung titingnan, kung susuriin ang ating puso. So, sa pananalangin, kapag tayo mananalangin sa Ama, ang gusto lang ipaunawa sa ating Ebanghelyo, yung pagpapakababa sa kanyang harapan. Manalangin ka na mayroong pagpapakababa at huwag mong aalisin yung paghingi ng tawad sa mga bawat nating nagagawang mga pagkakasala. Dahil sabi ko nga, nung panahon nila, nung panahon nila ay lahat nagkasala, lahat nagkamali. Walang matuwid kahit isa. Kaya, ang title ng ating Ebanghelyo, mga kapatid, ay external appearance. Huwag tayong base sa ating nakikita. Diba? Ganun yun. Kumbaga, dahil ba naka-holy vestment, holy na. Dahil ba may tato, masama na, makasalanan na. Hindi. Hindi natin alam yung kanilang puso. Diba? Maraming mga kwento na mas kinalulugdan pa ng Diyos yung makasalanan kaysa nag-aan yung mabuti. At sabi ng ating Panginoong Kristo na dumating ako para sa mga makasalanan, hindi para sa mabubuti. So yun yung gusto ipaunawa sa atin ng Ebanghelyo. So kung sa panahon nila, so para siya sa mga publikano. Although may pagkakamali yung ginawang publikano, sapagkat kung siya'y maningil ay sobra-sobra, labis-labis siyang maningil ng tax sa ating panahon. Ganun din, mataas din yung tax natin, di ba, mga kapatid? So hindi tayo nagreklamo dahil yun yung isang halimbawa na pagsunod sa pamahalaan o paggalang sa pamahalaan. At utos yun ng Diyos na magbigay tayo ng tax sa pamahalaan. At yung tax naman ay ginagamit ng pamahalaan, depende kung saan nila gusto, kung saan mas mabuti, mga kapatid. So, yun yung isang bagay. Kaya sa ating Ebanghelyo ay nire-remind tayo bilang kayamang iskopos o mga Kristiyano. Simple naman yung ating Ebanghelyo. Ang aral lang naman doon is magpakababa. Huwag itatangal ang sarili, huwag itataas ang sarili sa harapan ng Diyos. Kung may nagagawa kang mabuti sa iyong kapwa, huwag mo lang itangal sa gusto sa iba, mga kapatid. Hayaan mo ang Ama ang nakakaalam sa iyong sarili kung ano yung ginagawa mo dito sa lupa habang ikaw ay nabubuhay. Nawa meron kayong naunawaan sa ating Ebanghelyo. Short man, mga kapatid,
yung ating ebanghelyo, pero naging malaking impact nawa sa inyong buhay. Makatulong nawa sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, mga kapatid, sapagkat sabi nga, nariyan yung pagsubok, ginagamit ng Diyos ang pagsubok para magtagumpay ka. Ginagamit naman ng Diablo ang tukso para bumagsak ka sa pagsubok. So yun yung kaibahan nila. Nariyan sila, pero kaya tayo nag-aaral ng Ebanghelyo, mga kapatid, nila sa pamamagitan ng mensahe ng Ama. Di ba kapag nagme-mensahe ang Ama sa atin, nagbibigay siya ng babala na maaaring mangyari sa iyo, mangyari sa ating panahon, sa ating kongregasyon, sa lahat ng sakuna, mga kapatid, niyalaman ang iyong puso. So kapag sa ating panahon naman, mga kapatid, ginagamit din ng Ama ang Biblia, ang mga kasacerdote, ang mga kasangkapan, para i-remind tayo. Kunyari, itong Ebanghelyo natin ay patungkol sa pagkapakababa. So, hindi bumaba ang Ama, totally na may kasangkapan o medium. Pero, kinabukasan, makakatulong sa iyo kasi baka kinabukasan subukin ka, dumating yung punto na i-trigger yung emotion mo at maaaring magmataas ka, magkasala ka o magkulang. Pero nakatulong, na-remind ka ng Ebanghelyo na ang sabi ni Amang Scopus, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, magpakababa. Sapagkat ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Purihin ng Diyos, ang lahat ay naanayang magsitayo para sa ating pananampalataya. Ilad po natin ang ating mga kamay, bagyang tingala ang mga ulo, ipikit ang mga sa ating pananalangin. Amang Scopus, Amang Scopus, Amang Scopus, dakila namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Muli sa umagang ito, lubos po kami nagpapasalamat sa buhay, taglay ang kalakasan, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat po Ama sapagkat kami nagkatipong muli sa iyong banal na santuaryo, upang ikaw ay papurihan at dakilain kasama ang pasasalamat. Salamat po Amang Scopus sa mga pagpapala, biyaya, pamatnubay na patuloy mong ipinadarama sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala ay hinihingi rin po namin ito ng kapatawaran upang sa mga sandaling ito ng pagtanggap namin ng komunyon o pakikipag-isa sa banal na katawan ni Jesus ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Ama, patuloy po namin inihiling ang iyong pamamatnubay sa aming punong ministro na si Reverend Minister Heriberto Canantabing, kasama ang kapwa ko sacerdote, kapatid sa pananampalataya, naway patuloy mo silang patnubayan at gabayan higit sa kanilang mga pagmimisyon, nawa siya'y patuloy mong gamitin upang liwanag ang marinig ng mga taong natitingla at makapasok sa iyong ministeryo at ilaw. Dugtungan mo po, Ama, ang kanyang buhay ng mahaba, taglay ang kalakasan ng pangatawan at ilayo mo po siya sa lahat ng uri ng karamdaman at kapahamakan upang ang mga tao na nasa dilim ay patuloy na maakay tungo sa liwanag. Patuloy din po namin hinihiling ang mga Scopus, ang pamahalaan ng bansang Pilipinas, ganoon din ang pamahalaan ng bawat bansa. Nawa, ang mga Scopus, ang iyong kalooban, ang iyong kapangyarihan ang siyang maghari sa kanilang puso upang ang bawat nilang gagawin ay kanilang maitama o magawang maayos, higit ang iyong bagong Jerusalem, ang bansang Pilipinas na iyong pinili sa huling panahon ito. Ang lahat pong ito, mga Scopus, ay tinataas namin sa iyong pagkadiyos sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon ligtas at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, Scopus Calinis Linisan, at pa sa walang hanggan. At pumuli natin ang ating mga kamay, higit ang mga mata, at bagyang itingala ang mga ulo sa pagdarasal ng Credo. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et terrae, Credo in Jesum Christum, Filium meum,
conceptus es de Espíritu Santo, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia Dei resurrexit, a mortuis, ascendit ad cielo, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, indeventurus, es judicare vivos et mortuus. Credo in Patrem Iscopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Humiling si Amang Isko, Suma sa atin ang pagpapala puno ng biyaya. ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanuno. Sa banal na hapag ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat,
Pinagpira-piraso niya ito at kaniyang sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang sarong at kanyang sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tayo ang mga tumanggap kay Amang Iskop sa ating panahon ito, upang sa ating mga tumanggap ay kanyang masino, ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. All over the land.
amang Iskopus. Papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lang namin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sangdaigdigan at ng sangtinakpan. Lubos ka po naming pinasasalamatan sa wagas mong pag-ibig na patuloy na ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Gloriae Patri et Filii et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Iskop, Suma sa atin ang pagpapala, puno ng biyaya. purihin ang Diyos. Amen.
at batas panlinis sa ikapagiging ganap ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, Alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan. Alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Manatiling maamo, huwag hatulan ang kapwa-tao. Huwag hamakin ang kapwa-tao. Huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong espiritu ng Diyos nakaloob ni Amang Iskopkus sa tao. nawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng mga letrang JHS. Jehovah Jesus Isko, Ang kahulugan ng bago at banal na pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Sobrunay, Kyria, Omnipotente, Patri, Kisay, Teas, Ludo. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopkus kalinis-linisan. Purihin ang Diyos, Ama namin, purihin si Amang Iskopkus. purihin siya ngayon at magpas sa walang hanggan. Na kay Amang Iskopkus ang kadakilaan. At ang ako'y Palakpakan po natin si Amang Iskopkus. Magsilpo muna mga kapatid. Magandang buhay po sa bawat isa na nandirito sa loob ng santuario ni Amang Iskopkus. At bilang karagdagan para maunawaan ng iba nating kapatid, ang ating ebanghelyo ay karagdagan ito kung paanong ang ating ebanghelyo ay tumutukoy din sa appearance o anyong panlabas. Anyong panlabas ng isang tao. So, alam natin na makarating ang pananampalatayang Kristyanismo sa ating panahon. Alam natin ang kasuotan ng mga pari, mga kapatid. So, sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng iba-ibang pamaraan. At kung mapapansin natin, may mga pari o pastor na hindi na nag-holy vestment. The question is, bakit kaya? Mga kapatid, hindi na nag-holy vestment ang ibang mga pari. Ang sabi sa aklat ng Mateo, mga kapatid, para maunawaan natin, baka tanong din sa inyo ito na bakit po kaya yung iba na-preach, hindi na sila nag-holy vestment? Applicable pa ba sa ating panahon? Yun yung mga tanong. Ang sabi sa aklat ng Mateo, chapter 23, verse 1. Mateo chapter 23, verse 1. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ni ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin ang Diyos. So sa sumunod na talata ay tinuligsa ni Jesus ang mga pariseyo at mga eskriba. At ito yung ginagamit na halimbawa o dahilan ng ibang mga Kristiyano, mga kapatid, kaya hindi na sila nag-holy vestment.
Sa kanilang pagkaunawa, ang tinutuligsa ng Panginoong Kristo is yung kanilang damit. Ang haba-haba ng mga damit ninyo, meron kayong stole, nakatsasabol kayo, nakaabito kayo, pero yung mga gawa ninyo, linis naman sa itinuturo ninyo. Kaya marami sa iba, sa mga ibang Christian na sa pamaraan nila, hindi na kailangan mag-holy vestment. Kasi sinabi ng Panginoong Kristo, huwag kayong pakitang tao dahil sa inyong kasuotan. Pero ngayon sa ating panahon, mga kapatid, dahil itong ipaunawa sa inyo, bakit ba kami, tayo, sa ating samahan, bakit pa rin tayo naka-holy vestment ang mga pari? Sapagkat tandaan ninyo, mga kapatid, sinabi ng Ama, saserdote kayo. Pag sinabi ng saserdote, dapat nakakukul yung inyong pananamit ayon sa inyong title o pangalan para maging maging maayos ang inyong appearance, maging kaaya-aya kayo sa paningin ng marami at malaman ng iba sino ba yung pari, sino ba itong ministro na gumagampan, mga kapatid. So, nais ko pang paunawa sa inyo, mga kapatid, sa ating panahon kung bakit siniloloob ng Ama o sinasabi ng Ama kung bakit tayo nag-holy vestment. Sapagkat sa pagkaunawa ng iba, sabi ko nga, ay ito'y pagkaunawa na akala nila yung damit yung tinutuligsa ng ating Panginoon sa Kristo. Which is hindi yun. Yun yung naunawa at narindigan sa ating punong ministro, yung kanilang mga gawa ang tinutuligsa ng ating Panginoong Kristo. Kami man ay magiging isang tulad ng pariseyo o paimbabaw kung tawagin. Kung kami kahaba-haba ng aming kasuotan, mga kapatid, pero hindi namin magawa yung aming itinuturo, hindi namin kaya man lang isawsaw yung aming daliri, takot kaming madumihan, takot kaming mapahiran ng anumang grasa, which is paimbabaw kami kung titingnan. Kapagkat para saan yung aming kasuotan, yung aming puso, kung aming yung aming mga gawa, ay hindi ayon doon sa aming tinuturo. Sa ating panahon, ipinapahayag sa atin ang mga batas panlinis, ipinapaunawa sa inyo ng mga saserdote, pero kung kami, hindi namin totally masusunod, hindi namin sinusunod yung aming pinapangaral o pinapaunawa, wala kaming pagkakaiba sa mga pariseyo at saduseyo. Tandaan ninyo, kaya meron tayong isa nakaukol yan sa aming sa pananamit ng isang saserdote. Sapagkat si Jesus ang sinabing mga kapatid saserdote tulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Kaya maunawaan ninyo, baka maitanong ninyo bakit naka-holy vestment ang ating mga ministro at yung iba namang mga Kristiyano na nagtuturo din o mga religious leader kung tawagin mga kapatid. Bakit simple lang, naka-jacket, diba? Naka-polo, ganun lang kasimple. Pero huwag niyong i-interpret yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na kung tunilagsama niya yung pariseyo at sa mga saduseyo, hindi iyon tumutukoy sa kanilang kasuotan, kundi sa kanilang mga gawa. Kaya sundin ninyo yung tinuturo, pero huwag niyong gagawin yung kanilang mga maling gawa. Yun yung gusto ipaunawa sa atin ng ating Panginoong Kristo. At yun yung gusto ipaunawa sa atin ng mga Scopus, kung paano niya ginagalang sa pasimula, sapagkat pinili niya sa lahi, sa lipi ni Levi, kung paanong para saan yung sinabi niya kay Moises na dapat ganito yung kasuotan ng mga saserdote. Inisa-isa niya yon para gawin sa mga mananahi at ipasuot unang-una kay Aaron, sa mga lipi ni Aaron hanggang sa lipi ni Levi. Sila yung mga saserdote at bilang ang mga pariseyo, mga kapatid, mga Hudyo kung tawagin. So, tayo, mga kapatid, yun yung isang bagay na hanggang sa ating panahon, ginagalang yun ng Ama. Mali lang ng pagkaka-interpret ng tao, kaya hindi nila totally na ginagawa yung ganitong pamaraan. Kung ba't di sila nagmimisa, mayroon silang dahilan kung ba't di sila nagmimisa. Kaya tayo nagmimisa sapagkat halimbawa yan ang ating Panginoong Kristo na iniwan sa atin. At napakahalaga ng spiritual meaning niyan sa ating panahon. Bilang tayo ay iisang katawan, so dapat dilingapin mo yung bahagi ng iyong katawan. Kung si kamay ay nahihiwalay, lilingapin mo si kamay at si paa. So, ganun yung nais ipaunawa, mga kapatid, na tinuligsa ng ating Panginoong Kristo sapagkat
panlabas lamang na kaanyuan ng kanilang kabanalan, wala sa kalooban. At ngayon, sa ating panahon, ipinagsisikapan natin, mga kapatid, yung kalooban natin ay maging banal, maging mabuti, maging malinis yung ating puso para yung ating gagawin, yung ating sasabihin ay maging kapit-kapitagan, maging maayos sa pagdinig ng marami. Purihin ng Diyos. Ang sabi ni Senior Minister Pasco, mga kapatid, ipaalala sa ating mga kapatid, especially sa mga SBO. Narito na daw, pero nais niya na ipakabit yung mga larawan ng mga kamayapa. Mga kapatid, dyan daw sa unahan, tulad sa DBB, nandun niyo po sa DBB, nasa unahan din. Yung mga namayapang kapatid, including yung mga sacerdote, ay ilalagay daw po yung mga frame o mga larawan nila dyan. At nakasulat doon, kaya sila tumanggap, kailan sila nakatagpo kay Amang Iskopos. So, yung gagawa nun, hindi ko alam kung sino, ipinaalala lang sa akin, para sa inyo. At yung orasan daw, ay doon na ilalagay sa bulletin board kasi yung orasan na yon ay parang electronic, kailangan isaksak, mga kapatid. So, doon daw ililipat. So, kaya po bahala kung sino po ang tagapanguna doon para ikabit yung mga frame. So, barena. Kailangan yun ng barena. At pako o tornilyo. Yung frame po ba ready na? Tama po? Sabi po na ready na daw po yung mga frame. Nakahanda na. So, naka-stock lang. So, yun lang yung gusto niya ipaalala, mga kapatid, sa mga SBO o sa ASIC para gawin yung ganung bagay. So yun lamang mga kapatid, may nagdaraos ba ng kaarawan sa buwan na ito? Ngayong linggo, susunod na mga araw, ngayong June, wala po bang nagdaraos ng kaarawan? So wala. Kung wala mga kapatid, magsitayo na tayo para awitin ang mga huli nating awitin.